Judas POV. Anong di niyo mahanap? Anong klaseng trabaho ba yan sa inyo? Sigaw ko sa mga investigador. Sir, wala po kasi talagang Elijah Bermudez na nakaregister sa kahit anong ospital doon. Mahinahong sagot nito. Out! Now! Ayus-ayusin niyo naman ang trabaho niyo! Tamad na sabi ko. Ilang buwan nang wala si Sheila at kahit konting information kung nasaan sila'y wala pa rin akong makuha. Shit baby, where are you? Pagod na bulong ko sa kawalan. Sheila's POV. Wala si Elijah at Luis ngayon dahil may pasok sila sa ospital, pero mamaya ay susunduin ako ni Elijah. Sinabihan ko kasi siyang gusto kong pumunta ng grocery. Kaya naman habang hinihintay ko ang oras ay nagligpit at nag-ayos na lang ako ng bahay. Sino si Elijah Bermudez? Tanong ko sa nakita kong papel na nakakalat sa kwarto ni Elijah. Hindi ba Rodriguez siya? Nagtatakang tanong ko dahil Elijah Rodriguez naman talaga siya. Bakit may Bermudez dito? Tinititigan ko ang papel na hawak ko nang biglang may kumuha nito. Not this baby. Pilyong sabi nito at saka mabilis na tinago ang papel. Sino si Elijah Bermudez? Tanong ko sa kanya. Umiling to. Just someone? Sagot niya. Bakit? Hindi niya na ako pinatapos. Tara na, bawal kang gabihin sa labas. Sabi nito at hinila ako palabas ng kwarto niya at dumiretso sa parking lot at pumunta sa grocery. Si Luis, hindi pa uuwi? Tanong ko dito dahil masyado kaming tahimik na dalawa sa loob ng sasakyan. Nag-overtime siya. Maiksing sagot niya. Sabi ko at tumango na lang. Nang makarating kami sa grocery ay siya nang kumuha ng cart. Tinutulungan ko na lang siyang kumuha ng kung ano ang mga kailangan. Bumagal ang pagsunod ko kay Elijah nang makarinig ako ng iyak ng isang bata. Kaya naman sinundan ko ito. Mira, I said stop crying. Pag-aalo ng isang batang lalaki sa batang babaeng umiiyak. I want mommy. I'm scared. Umiiyak na sabi ng batang babae. Napangiti ako nang yakapin na lalaki ang batang umiiyak. Sa tansya ko ay mga 6 years old pa lang sila. Nagulat ako na magsalita itong muli. Hindi ba I promise na hindi kita iiwan? May accent na sabi nito. I want to go home. Humihikbing sabi ng batang babae. Napatingin sa akin ng batang lalaki. Kaya naman nginitian ko. Hello? Masayang batikot nilapitan sila. Ano problema? Malumani na tanong ko sa kanila. Agad na nagliwanag ang mukha ng batang lalaki. You're a Filipino? Tumango ako. Bakit siya umiiyak? Baling ko sa batang babae na namumula na. Nawawala po kasi kami. We can't find our moms. Sagot ng batang lalaki. Ganun ba? Tutulungan ko kayo. Nakangiting sabi ko sa kanila. Really? Nakangiting tanong ng batang babae. Pinigyan ko sila ng isang matamis na ngiti at tumango. What's your name then? I'm Pablo and this is Mira. Pagpapakilala ni Peter. Ako naman si Ate Sheila. So magkapatid kayo? Umiling-iling si Pablo habang niyaka pa din si Mira. Girlfriend ko po siya at boyfriend niya ako. Gulat ang agad kong naramdaman sa sinabi niya. Napatawa ako dahil doon. Pero you two are too young. Natatawang sabi ko. Umiling si Pablo. Nope, I can take good care of her. And I swear I won't leave her. Cross my heart. Sabi nito with action pa. Nginitian ko na lamang siya at hinimas ang ulo nilang pareho. Let's go na. Hanapin na natin ang mga mami nyo. Sabi ko't pareho silang hinila. Nasa magkabilang kamay ko silang dalawa. Naglalakad kami nang biglang magsalita si Mira. Napakasarap pakinggan ang boses niya. Napaka-sweet. Ate Sheila, are you full? Why is your tummy big? Tanong nito habang nakatingin sa tiyan kong may pagkaumbok na. Meron kasing baby dito sa loob. Nakangiting sagot ko. Agad bumitaw ito sa akin at pumalakpak. Really? Can I touch your tummy? Masiglang tanong niya. Tumango ako. Dahan-dahan niyang hinimas ang tiyan ko. Is it cute? Magilo na tanong nito. What do you think? Pangaasar ko. Of course, because you are beautiful, Ate Sheila. Mira, stop it. The baby might cry. You too noisy.
Suway ni Pablo sa kanyang ikinatawa ko. Agad umirap si Mira dito at naghalokip-kip pa. Then Ate Sheila, how did the baby got there? Tanong ni Mira at binaliwala si Pablo. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa kanila. Sanay naman ako sa ganito dahil nursery teacher ako, kaya lang iba na kasi ang topic. Because Ate Sheila's husband love her and also Ate Sheila's love her husband. So that, paliwanag ni Pablo kay Mira, pero pinutol niya yun. Napanganga ako sa mga pinagsasabi nilang dalawa. Really, Ate Sheila? Where is your husband din? Mira? Suway ni Pablo. I'm gonna zip my mouth. Sabi nito tumaktong siniper pang bibig. My husband never loved me. Hindi ako mahal ni Judah. Mira, Pablo, rinig naming sigaw. Napalingon ako't nakita ang dalawang babae. Mabilis na tumakbo sina Mira at Pablo papunta doon. Nang makalapit ay hinila ng dalawa ang mga mami nila. Pinakilala nila ako at nalamang mga Filipino din sila at sa bahay ay Tagalog pa din ang tinuturo nila sa mga anak nila. Goodbye Ate Sheila. Goodbye baby. Sweet na sabi ni Mira at hinalikan ako sa pisngi. Goodbye Ate Sheila. Nakangiting paalam din ni Pablo. Kumaway ako pabalik nang wala din silang tigil sa pagkaway sa akin hanggang sa tuluyan na silang mawala sa aking paningin. Napahawak ako sa aking sinapupunan. Konting tiis pa, magkikita na din tayo baby. Sabi ko dito. There you are. Elijah, sorry. Pagumanhin ko dito dahil nakalimutan kong kasama ko nga pala siya. It's okay. Tara na, babayaran ko na lang to. May gusto ka bang kainin? Tanong nito, umiling lang ako. Pagkatapos magbayad ay umuwi na din kami. Nakatingin lang ako sa labas buong biyahe. May naalala tuloy ako kay Pablo at kay Mira. Flashback. Punyeta, sino to? Sigaw ng lalaki kaya naman lalo ako napaiyak. Agad niya akong hinawakan sa kwelyo at hinatak patungo sa kaibigan ko umiiyak. Gago, bakit may kasama pa? Sigaw nung nagdadrive. Aba, hindi ko nga alam kung paano napunta yun dito. Balik na sigaw ng lalaking humatak sa akin. Napatingin ako sa kaibigan ko. Tumahan na din to. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Sinamahan kita kasi kawawa ka naman. Umiiyak na sagot ko. Huwag ka na umiyak. Sabi niya tinalo ko. Aw, ang sweet. Punyeta, manahimik ka. Sigaw na lalaki sa akin dahil sa pag-iyak ko. Pero lalo kong napaiyak sa takot. Kaya naman kaagad ako niyakap ng kaibigan ko. Huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan, malambing na sabi nito sa akin. Kahit papaano ay natahimik ako dahil sa kanya. Maya-maya ay huminto ang sasakyan. Baba! Sigaw ng lalaki. You don't need to shout! Balik na sigaw ng kaibigan ko. Shut up! I'll punch you, you want? Natatawang panunuya ng lalaki. Hindi na lang siya umimik at hinawakan ang kamay ko. Dinala kami ng mga yun sa isang maliit na kwarto. May kamang maliit din pero sira naman. Diyan lang kayo. You little boy, shut up, okay? Natatawang pangaasar nito. Tahimik lang kaming dalawa pero kagad kami nakarinig na kakatakot na tunog. Kaya naman napayakap ako sa aking tuhod at napatakip ng tenga. Nagsimula namang manginig ang buong katawan ko dahil sa takot. Huwag ka na matakot, Sheila. Nandito naman ako, sabi nito. Tiningala ko siya. Pero nakakatakot sila, sumbong ko. Huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan. Aalagaan kita, sabi niya at niyakap ako. Thank you, Judah. End of flashback. Kasabay ng paggaling niya ay ang pagkalimot niya ng pangako niya sa akin. Judah's POV. Tangina Fabian. Galit na saway ko dito. Bro, paputok lang yan. Natatawang pang-asar niya. Kanina pa siya bumabato ng kung anong paputok malapit sa akin. Ayoko ng mga fireworks kahit na ano basta ayoko. Nasa isang beach resort kami ngayon para sa celebration ng kasal nila Lola at Lolo kahit wala na si Lolo. At celebration din sa pagaling ni Lola. Simula nang lumabas siya ng hospital ay hindi na niya ako pinapansin. Galit siya dahil sa ginawa ko kay Sheila. And why are you drinking? Family gathering to. Puna niya na hindi ko pinansin. Pero uminit ang ulo ko sa sumunod niyang sinabi. Don't tell me.
Kaya ka iniwan ng asawa mo dahil lasinggero ka na? Natatawang pangaasar niya. Nagulat siya nang bigla ko siyang kinuwelyuhan. Punyeta bro, wala kang alam, so can you just shut your dirty mouth? Galit at may diing sabi ko sa kanya. Nakipagtitigan siya sa akin. Pero may malambot na kamay ang humawak sa braso ko nakakwelyo kay Fabian. Judah, pangyak-nyak na tawag ni Cynthia sa akin, asawa ni Fabian. Titigil na yan, ako nanghihingi ng paumanhin sa'yo, sabi nito at dahan-dahang ibinaba ang pagkakakwelyo ko sa asawa niya. Nanlabo ang paningin ko dahil sa luha. Naalala ko sa kanya si Sheila. Maluha-luha ako napatingin sa paligid. Baka sakaling may Sheila na dumating at damayan ako dito. Halos mabali ng leg ko kakalingon pero wala. Wala siya. Shit! Frustrated na sigaw ko sa kabinatong basong ng alak na hawak ko. Nagmarcha ako papasok at tinahak ang daan papunta sa kwarto ko. Pero bago yun ay nakasalubong ko si Lola. Malungkot ito nakatingin sa akin. Dahil sa mga luhang lumalanda sa pisngi ko ay umiwas ako ng tingin at nilagpasan siya. Judah, apo, tawag nito sa akin. Dahil sa lambing ng pagtawag niya ay mas lalo ako napaiyak at agad akong pumihit at niyakap siya. Lola, gusto ko nang bumawi eh. Gusto kong bumawi sa kanya. Parang bumalik ako sa pagkabata at nagsumbong dito. Marahan niyang hinagod ang likod ko habang yakap din ako. Learn from it, Judah. Nagkamali ka. Tanggapin mo kung anong desisyon niya. Mahal ka nun. Kilala ko yung babaeng yun. Mahal ka ni Sheila. Kaso pagod na siya. Sobrang nasaktan na siya. Hayaan mo namang makabangon siya. Pangaral nito. Ang gago ko, Lola. Napakagago ko. Sheila's POV. Judah! Tawag ko dito. Nakatalikod siya sa akin. Nilingon niya ako gamit ang kanyang tamad na tingin. Bakit bumalik ka pa? Walang emosyon tanong nito. Kahit nagbabadya ng tumulong luha ko'y nagawa ko pa ding ngumiti sa kanya. Eto na yung anak natin, Judah. Maluha-luha ang sabi ko habang nakatingin sa anak naming karaga ko. Naghihintay ako ng masayang reaksyon sa kanya pero nanatili itong walang pakialam. Oh, anong gagawin ko? Tamad na tanong nito. Gusto mo bang kargahin? Tanong ko. Tell me Sheila, magkano bang kailangan mo para umalis ka na at huwag ka na magpakita sa akin? Paghahamon niya. Hindi ko kailangan ng pera, Judah. Gusto ko lang nakilalanin mo yung anak natin. Anak mo. Naguguluhang paliwanag ko dahil hindi ganyan ang inaasahan ko sa kanya. Alam kong galit siya sa akin pero ibang usapan ng anak niya. Wala akong kikilalaning anak ko hindi si Gianna ang ina. Madiing sabi nito. Pero, get lost Sheila. Dali mo na yung basura mo. Tukoy niya sa anak namin. Tinangka niyang isara ang gate pero pinigilan ko to at saka sinampal siya. Kasabay ng pagsampal ko sa kanya pagtulak niya sa akin. Sa lakas ng pagkakatulak niya nawalan ako ng balanse at napaupo sa kalsada. Muntik na akong lagutan ng hininga dahil sa takot na mabitawad kong aking anak. Galit kong tiningnan si Judah pero wala pa din siyang pakialam. Kung ayaw mo Judah, hindi ko ipipilit sa'yo. At pinapangako kong hindi mo na ulit kami makikita ng anak ko. Galit na sabi ko dito. Tatayo na sana ako sa pagkakasalampak ko sa kalsada. Nang masilaw ako dahil sa paparating na sasakyan. Mabilis akong napabalikwas dahil sa masamang panaginip na yon. Napahawak ako sa aking dibdib sa sobrang lakas ng pagkabog at sa aking basang pisngi dahil sa luha. Napahawak din ako sa aking sinapupunan. Walang mangyayaring masama sa atin, baby. Pagkausap ko dito. Tumingin ako sa orasan at nakitang ilang minuto na'y mag-aalas 12 na ng madaling araw. Ubos na din ng tubig sa baso ko kaya naman nagpasya na akong bumaba at kumuha na lang sa may kusina. Sarado na din ang ilaw ng buong bahay. Pagkababa ko ng hagdan ay may narinig ako nagsasalita sa may kusina. Dinig ko din na nagtitimpla ito ng kape. Pagkasilip ko'y nakita ko si Elijah. Babatiin ko sana siya pero agad ako napatago ulit. Ano namang kailangan mo kay Sheila? Tanong nito sa kausap niya sa phone. Wala na nga siya sa pinsan mo hindi ba? Ano pang mapapala mo sa kanya? No, walang kinalaman ng bata doon. Bakit kailangan mo pang patayin? Sabi nito na nagpabato sa akin. Shut up, hindi ko alam kung nasan siya. At please Yuri, inumin mong gamot mo. Madiing bilin ito. Binaba niya ng tawag habang napailing pa. Psycho. May panghihinayang na tono nito.
Dahil sa gulat ay agad kong nabitawan ang baso ko. Dahil sa takot ay mabilis akong tumalikod at nagmadaling umakyat pero nasa ilang baitang pa lang ako'y agad na akong hinigit sa braso nito. Sheila, Elijah please huwag mo kaming papatay na anak ko. Umiiyak na pagmamakaawa ko dito. No Sheila, I won't. Please, wag lang yung baby ko. Dito na lang yung natitira sa akin please, Elijah. Humahagulhol na pagmamakaawa ko. Dahil sa pagkataranta ay hindi na ako mapakali. Dahil sa panginginig ko'y agad niya ako niyakap. Gusto kong tanggalin ang pagkakayakap niya dahil sa takot na baka kung anong gawin niya sa akin. Hindi ko gagawin yun. Paninigurado niya. Wala sa sarili akong tumango at mabilis na tinanggal ang kamay niya at tumungo sa aking kwarto. Mabilis kong kinuha ang maleta ko't nag-empake. Wala ako sa aking sarili dahil pinaghaharian ako ng takot. Bakit parang hindi ko pa kilala si Elijah? Nanginginig akong humablot ng mga damit at walang pakundangang sinuksok ito sa aking maleta. Saan ka pupunta? Nakakatakot na tanong nito. Bumuhos ang luha ako dahil sa sobrang kaba. Uuwi na ako, Elijah. No Sheila, you will stay here? Madiing sabi nito tinangkang lalapitan ako kaya naman napaatras ako't napaiwas. Huwag ka lumapit! Mula sa pagiging matigas ay lumambot ang ekspresyon ng mukha nito. Hindi kita sasaktan, Sheila. Huwag ka matakot, please. Pag-aalon nito. Uuwi na ako. Ayoko na dito. Parang nababaliw na sabi ko dito. No, Sheila. Dito ka lang. Aalagaan kita dito. Malambing na sabi niya. Liar! Kausap mo si Ate Yuri. Gusto niya kaming patayin. Kasabot ka niya. Papatayin mo kami. Umiiyak na sigaw ko, umilinto. At nagtangka na namang lumapit kaya sumigaw na ako. Help, Luis! Tulungan niyo ako, please! Natatakot ako! Umiiyak na sabi ko. Sinubukan kong tumakbo malapit sa bintana para sumigaw pero nagulat ako sa biglang pag-burst out ni Elijah. Natatakot ako. Umiiyak na bulungkot na paupo na lamang. Shit, Sheila. Sa tingin mo ba ilalayo kita kay Yuri kung gusto kitang mapahamak? Kayo ng anak mo? Dinala kita dito dahil ayaw ko may mangyaring masama sa'yo. Sa anak mo, hindi kita sasaktan. Hindi ko magagawa yun. Will you just please let me explain? Madiing paliwanag nito. Gusto ko nang bumalik kay Judah, bulong ko. Hell no! Sigaw nitong nagpabalikwas sa akin. Please, pakiusap ko. No, dito ka sa akin. Aalagaan kita dito. Tangina, wag kang babalik sa asawa mo. Galit na sabi niya. Elijah, tangina. Yung babaeng mahal na mahal ko sinaktan lang niya. Galit na sabi nito sa kawalan. Hindi ako makapag-react sa mga lumalabas sa bibig niya. Mula sa pagkakatingala ay tumingin siya sa akin. Nagulat ako nang makita kong umiiyak to. Agad siyang lumapit sa akin at niyakap ako. Pagkatapos akong yakapin ay humarap ito sa akin at maingat na pinunasan ang mga luha ko pero wala pa din tigil yun sa pagtulo. Shit baby. Huwag kang umiyak, nasasaktan ako. Madiing sabi nito. Elijah, hindi ko masusuklian ang nararamdaman mo para sa akin. Pag-amin ko. Sheila's POV. Ako na dyan. Mahinahong sabi ko kay Elijah dahil inaagaw niya lahat ng ginagawa ko. Magpahinga ka na lang, sabi nito. Kaya ko naman. Buntis ako Elijah, hindi ako pilay. Nilingon niya ako't pinagtaasan ng kilay. Huwag nang matigas ang ulo mo. Kahit kailan talaga hindi ka masabihan. Pangaasar nito sa akin. Napanguso lang ako't nagkibit balikat. Ayoko na makipagtalo sa kanya. Ayoko na din munang pag-usapan yung nararamdaman niya para sa akin. Kaya naman habang nag-aayos siya ay tahimik lang akong nanonood. Ano na lang gagawin ko? Nakangusong tanong ko dito na hindi ko din talaga kinaya ang pagkainip. Lumapit sa akin at saka kinurot yung humahaba kong nguso. Aray! Maktol ko, pero natawa lang siya. Halikan kita dyan eh. Inirapan ko lang siya at saka tinalikuran. Okay, sige. Huwag ka na magtampo, natatawang sabi niya. Umalis siya sa harapan ko't may kinuha kung saan. Kantahan mo na lang ako. Sabi nito sabay abot sa akin ng magic sing. Ayoko nga, mapang-asar na sabi ko. Parang makantahan lang ako, pagmamaktol nito. Sing for me, malambing na sabi niya. Sing for me. Iba agad ang pumasok sa utak ko nung narinig ko yun. Si Judah agad, siya na lang palagi dahil wala din naman akong gagawin ay kakantahan ko na lang si Elijah habang naglilinis siya.
I thought na para kay Elijah ang kantang yun hanggang sa unti-unti ko ma-realize na si Judah ay kaibigan ko din simula pa lang. Alam ko namang wala kami masyadong good memories ni Judah pero sa susunod na pagkikita namin hindi natin masasabi. Baka may chance pa o baka naman tuluyan ko na talaga siyang makalimutan. Hindi ko din naman natapos ang kanta. Sinabi ko na lang kay Elijah na gusto ko magpahinga kaya naman hinayaan niya na akong umakyat sa aking kwarto. Habang nakahiga sa kama ay hindi mawala sa isip ko si Judah. Hanggang sa hindi ko na napigilan ang aking sarili at tinawagan ko na siya. Hello, who's this? How may I help you? Formal na tanong niya, mabilis na bumagsak ang luha mula sa aking mga mata. Para bang may kung anong nabuhay sa aking pagkatao nang marinig kong boses niya. Na-miss kong boses niya kahit wala kong narinig doon kung hindi puro lait, pintas, mura at kung ano-anong masasakit na salita, ang sarap pa din pakinggan. Hello, sino ba? Naputol ang pagtatanong niya ulit sa akin. Hoy Gianna, inihian ako ng anak mo. Rinig kong pagmamaktol nito sa kabilang linya. Nakarinig naman ako agad ng tawanan. Hey Zoren, get this baby. Marco, can somebody help me? Frustrated na sabi nito pero tawanan lang ang binigay sa kanya ng mga kaibigan niya. Sino ba yan? Tanong ni Marco sa kabilang linya. Ewan ko ba, walang kwenta. Inis na sabi ni Judah sa pinatay ang tawag. Hindi ko na muling sinubukan tawagan siya. Mukhang masaya naman siya doon. Baka tama nga si Elijah. Hindi naman siya naapektuhan sa pagkawala ko. Baka nga wala naman talaga akong kwenta para sa kanya. Mabilis kong pinunasan ng mga luha sa aking pisngi biglang kumatok si Elijah. Hey Sheila, tawag nito. Mabilis kong binuksan ang pinto. Umiiyak ka? Nakakunot noong tanong niya. Umiling lang ako. Magsasalita pa sana siya na magtanong na ako. Bakit? Naningkit ang mga mata nito't napailing. Hindi ko alam kung paano malaman. Pero may bisita ka. Nakangiwing sabi niya. Ha? Sino? Naguguluhan tanong ko. Kaya naman sinara ko ng pinto't naghanda na para bumaba. Pero pinigilan ako ni Elijah. Wag na lang kaya. Alanganing sabi nito. Ha? Bakit? Nagtatakan tanong ko pero dumiretso na yung paa ko pababa. Nalaki ang mga mata ko nang makita ko kung sino ang bisita ko. Kahit nakatalikod dito'y kilalang kilala ko pa din siya. Lalo ako napaluha dahil dito. Hinahanap ba niya ako? Walang sabi-sabi akong lumapit at niyakap siya. Daddy! Umiiyak na tawag ko dito. Na-miss ko po kayo, Daddy. Pero dahan-dahan niyang tiningalang pagkakayakap ng kamay ko tinarap ako. Hinawakan niya magkabilang balikat ko. Go home now, Sheila. Lagi na lang nagkakasakit ang mami mo kakaisip sa'yo. Malungkot na sabi nito, tumango ako. Okay po, Daddy. Kung yan ang gusto niyo. Nakangiti pero umiiyak na sabi ko't sa kaniyakap siya. And Celeste needs your help. Problemadong sabi nito. Napakalasang yakap ko sa kanya. Bakit, Daddy? Ano pong nangyari kay ate? She needs to undergo an operation. She needs you there, Sheila. Sa ating tatlo, ikaw lang ang may kakayahang mag-donate ng dugo para sa ate mo. Sabi nito, nalaki ang mata ko. I can't, Dad. Why? Medyo tumaas ng boses nito, napapikit ako na mariin. Yun lang po ba ang pinunta nyo dito? Kaya nyo lang po ba ako hinahanap dahil may kailangan kayo? Paus na tanong ko dahil sa pag-iyak. Tulungan mong kapatid mo, please Sheila. I can't bear to lose Celeste, nanghihinang sabi ni Daddy. You can't bear to lose Ate Celeste, but you can bear losing me? Umiyak na sabi ko. Nagulat ako nang bigla itong lumuhod sa harapan ko. Daddy, tawag ko sa kanya. Please help Celeste. Ayoko mawala siya sa akin. I can't bear losing another child. Nagulat ako sa biglaang pag-iyak ni Daddy sa harap ko habang nakaluhod. Lumuhod din ako't pinantayan siya. I want to help, Dad. I can sacrifice my life para matulungan si ate kasi yun yung kakasaya niyo. Pero Dad, hindi na lang sarili ko ngayon yung kailangan kong isipin. Magkakaanak na po ako. Hindi ako pwedeng mag-undergo ng kahit anong operation o mag-donate ng dugo. I'm sorry, Dad. No, please Sheila. Kailangan ka ng ate mo, sabi nito. Kita ko sa bawat salita at galaw niyang pag-iing desperado niya. Daddy, naiinggit ako. Sobrang naiinggit ako. Sana mag-alala ka din para sa akin. Sana malungkot ka din para sa akin. Sana umiyak ka din para sa akin. Sana mahalin mo din ako, Daddy.
Hindi na siya nakapagsalita. Nanatili siya nakatitig sa akin habang walang hinto pa din ang pag-agos ng luha nito. Kung pwede ko lang patayin yung sarili ko ngayon sa harap niyo, gagawin ko. Kasi baka sakaling matuwa ka naman sa akin. Ngumiti ka naman dahil sa akin. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, palagi kong hinihiling na sana laging masaya si Daddy. Sana ganito si Daddy. Sana ganyan si Daddy. Sana ganito, sana ganyan. Pero sa araw-araw din yun, wala kayong ibang pinaparamdaman sa akin kung hindi pandidiri, kung hindi puro sakit. You are my dad. Kayo dapat ang una nagtatanggol sa akin. Ikaw dapat ang nakakaintindi sa akin. You should treat me like a princess too. Like ate. You should treat me like that, Daddy. Umiiyak na sumbat ko. But I never ask you to. Kasi alam kong ayaw mo. Kasi hindi mo naman ikakasaya yun. Bakit, Daddy? Pwede din naman akong mamatay sa panganganak ko ah. May nag-aalala ba? May malulungkot ba? Hindi ba't wala naman? Hindi ba't sasaya pa nga kayo? Patuloy lang ako sa panunumbat sa kanya habang umiiyak. Thank you for everything, Daddy. Sa lahat. I love you so much po. Pero hindi ko po talaga kayo matutulungan. Pinal na sabi ko. Wala kang kwentang kapatid, Sheila. Mahinahong sabi nito habang nakatitig sa akin. Napangiti ako ng mapait. Ayoko sanang sabihin to dahil mahal na mahal ko si Daddy. Pero siguro ngayon, kailangan ko na sabihin ko ano talagang nararamdaman ko. Kayo po ang walang kwenta, Daddy. Kasi sa ating dalawa, kayo lang ang walang ginawa. Lahat na ginawa ko sa inyo pero Daddy ayoko na. Pagod na po ako. Itatakwil kita, Sheila. Itatakwil ka ng pamilyang to. Mahinahong pagbabanta niya na parang wala na siyang masabi dahil wala na siya sa kanyang sarili. No, Dad. Walang magtatakwil sa akin dahil in the first place, wala naman akong pamilya. Si Mami lang ang nagmamahal sa akin. Siya lang at ito. Turo ko sa sinapupunan ko. Itong anak ko lang at pinapangako ko kahit na mag-isa ko lang siyang bubuhayin. Hindi ko ipaparamdam sa kanya yung pinaramdam mo sa akin. Pinapangako kong hindi ako magiging katulad niyo. Medyo tumaas na din ang boses ko. Huwag po kayong mag-alala, Daddy. Hindi na po ako magpapakita sa inyo. Isipin niyo na lang na patayin na ako o kahit isipin niyo na lang na I never do exist. Pinal na sabi ko at pumihit na saka bakit na bigla kong makaramdam ng bagay na dumadaloy sa paanan ko. Kaagad na laki ang mata ko't nagpanik. Sheila, nag-aalalang tawag ni Daddy. Elijah, tulungan mo ko! Umiiyak at nanginginig na tawag ko dito. Sheila, tara sa ospital. Hawak ni Daddy sa akin. Bitawan niyo po ako. Shit! Asik ni Elijah pagkakita niya sa akin. Nagpanik ako. Elijah, natatakot ako, please. Calm down. Hindi makakatulong ang pagpapanik mo. Galit na saway nito at saka ako binuhat. Si Daddy ang nag-drive papunta sa ospital. Umiikot na din ang paningin ko sa halo-halong emosyong nararamdaman ko. Sabay pa ang pagpapanik at pangamba. Sheila, don't close your eyes. Sheila! Yun na lang huling nadinig ko mula kay Elijah. Pagkamulat ko ng aking mata ay puting kisame ang bumungad sa akin. Sheila, malambing na tawag ni Daddy pero hindi ko siya pinansin. Elijah, kamusta ng baby ko? Nag-aalalang tanong ko. The baby is fine now. Oh God, Sheila, you almost lost it. Mabigat na sabi nito. Nakahinga ko ng maluwag. I'm sorry, Sheila. Malumani na sabi ni Daddy. Hindi ko siya pinansin at humiga na lang patalikod sa kanya. Kailangan ko magpahinga. Napakatanga ko para mangyari yun. May gusto ka bang kainin, Sheila? Tanong nito. Sorry, Daddy, pero kahit na anong ipakain niyo sa akin, hindi pa din ako makakatulong para kay ate. Tamad na sabi ko dito habang nakatalikod pa din. It's not about that, Sheila. Nandito ko para alagaan ka. Malambing na sabi niya. No need, Dad. Kaya ko na po sarili ko. Umalis na po kayo. Walang kaimo-emosyong sabi ko. Sobrang pagod na ako. Hindi ko na kaya. Gusto ko sanang bumawi sa iyo, anak. Sabi niya na ikinatawa ko. Hinarap ko siya. No, Dad. Wag mo na akong tawaging anak mo. Dahil ang pagiging isang anak ng katulad mo ay isang malaking kahihiyan. Matapang na sabi ko. Naghihintay ako ng sampal o kahit anong masakit na salita. Pero isang luha lang ang sinagot niya sa akin. I'm done. Tapos na ako sa party ko't sorry. Dahil ayoko na. Pagod na ako. Anong mangyayari kay Sheila ngayon tila napagod ng puso niyang magtiwala at magmahal sa mga taong
nanakit sa kanya. Magkita pa kaya sila ni Judah? Anong gagawin ni Judah sakaling muling magkrus ang landas nila ni Sheila? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.